Please all stand. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. When the Magi had departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I tell you. Herod is going to search for the child to destroy him." Joseph rose and took the child and his mother by night and departed for Egypt. He stayed there until the death of Herod. And what the Lord had said through the prophets might be fulfilled, "Out of Egypt I called my son." When Herod realized that he had been deceived by the Magi, he became furious. He ordered the massacre of all the boys in Bethlehem and its vicinity, 2 years old and under, in accordance with the time he had ascertained from the Magi. Then was fulfilled what had been said through Jeremiah the prophet. A voice was heard in Ramah, sobbing and loud lamentation, Rachel weeping for her children, and she would not be consoled, since they were no more. My friends, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Please all be seated. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ayos po ba? Handa po bang makinig? Yan. Ngayong araw na ito, ipagpapatuloy po natin ang ating katekesis o pagtuturo ng aral mula kay San Jose. Sabihin nyo nga po, San Jose. Alam nyo po, napakakonti ng mga kwento na ating maririnig tungkol kay San Jose. Konti lang. At sa mga konting kwentong iyon, kadalasan, hindi pa siya nagsasalita. Wala siyang dialogue, kung baga. No? Kaya nung narinig nating ebanghelyo, nabanggit ang pangalan ni San Jose. Pero, walang narinig. Walang dialogue. Kumbaga sa mga teleserye, ano ba kayong teleserye? Sino yung mga walang dialogue doon? Hello? Yung mga extra, no? Walang dialogue. Sino yung may dialogue? Bida. Siyempre, di ba? Ganyan Ganyan ang mga eksena sa ating teleserye. Kapag walang dialogue, extra. Kapag may dialogue, bida. At ganun din sa ating mga kwento sa Biblia. Wala tayong masyadong narinig na kwento kay San Jose, at kung meron man, walang dialogue. Pero, hindi ibig sabihin walang dialogue, wala tayong pwedeng matutunan. Hindi ibig sabihin wala tayong narinig kay San Jose, wala tayong pwedeng mapulot sa kanya. Alam niyo po, kahit ako po, inaamin ko na si San Jose walang karisma sa akin. Walang karisma. At he's not remarkable to me. Not until I realize that he is part of my vocation story.
Araw-araw po, nung hindi pa ako pare, araw-araw ako nagsisimba sa aming parokya. At hanggang sa ako'y maging miyembro ng lectors and commentators. Alam nyo ba yon? Yung mga nagbabasa dito, nagbabasa ng salita ng Diyos sa misa, naging member ako nun. Doon ako nagsimula. At member na ako ng lectors and commentator. Ako rin ay humawak ng youth ministry ng aming parokya sa Makati. At yung parokyang yon, si San Jose ang isa sa mga patron. He's one of the patron of our parish under the titular of Holy Family. Alam niyo may banal na mag-anak? Sino-sino ang parte ng banal na mag-anak? Maria, Jose, at si Jesus. Si Jose bilang ama ni Jesus. Banal na mag-anak. Samantala, ang aming parokya ay nasa ilalim ng bikaryato ng Saint Joseph the Worker. Wala akong kawalang-kawala, ano? Parokya, nandun si San Jose. Sa bikaryato, nandun pa rin si San Jose bilang manggagawa. At nagsimula ang aking ministry bilang religious person nung ako ay ma-ordain na deacon sa araw ng Marso 19 noong taong 2016. Yung araw na yon, alam niyo po kung ano? Kapistahan ni San Jose bilang esposo ng mahal na Birheng Maria. Yung inaakala kong walang konteksto, yung inaakala kong wala akong koneksyon kay San Jose, yung akala kong wala siya sa aking buhay, wala rin ako narinig na kwento mula sa kanya noon, ang laki pala ng kanyang naging bahagi ng kwento ng aking bukasyon, ng kwento ng buhay ko bilang pare. Sigurado po ako, kahit kayo, na tila wala namang masyadong alam kay San Jose, tila hindi naman nakarinig ng marami tungkol kay San Jose, sigurado ako, sa isang banda, makaka-relate kay San Jose. Sigurado ako, sa isang banda, yung karanasan ni San Jose, kahit papano, kahit kaunti, naranasan natin. At yan po ang aking ibabahagi sa inyo. Kung sino at ano ang naging karanasan ni San Jose at kung paano siya masasalamin sa ating buhay. Pope Francis, kilala niyo po ba siya? Ang ating Santo Papa? Pope Francis will help us to draw some reflections and lessons from the life of Saint Joseph through Patris Corde. Sabihin nyo ngayon? Sa English, with the Father's love. This is Pope Francis' apostolic letter on the 150th anniversary of the proclamation of Saint Joseph as patron of our universal church. No doubt that Saint Joseph has a special place in Pope Francis' heart. For we all know that the Holy Father popularized the image of sleeping Saint Joseph. Natatandaan niyo ba yon? Nakita niyo na ba yung sleeping Saint Joseph? Hindi pa. Merong imahe si Pope Francis, natutulog si San Jose, nakaganyan, no? At yung imahe na yon, ginagawa ni Pope Francis, naglalagay siya doon ng prayer request niya. Pinapatong niya sa ilalim nun. Pinapatulog niya kay San Jose para mapanaginipan ni San Jose
Doon niya nilalagay. Dahil makapangyarihan ng panaginip. Maraming naganap sa panaginip ni San Jose. At yun, ang ating Santo Papa, malapit sa kanyang puso. Kaya naman tingnan natin kung ano ang laman ng puso ng Santo Papa at kung paano niya tiningnan si San Jose sa kanyang mga reflections, sa kanyang mga karanasan. Kahapon, si Father Dave, sinimulan ang pagninilay sa unang bahagi ng sulat ng Santo Papa tungkol kay San Jose. Father Dave discussed that Saint Joseph is a beloved father. Sabihin nyo nga po, beloved father. Number 2, a tender and loving father. Number 3, an obedient father. And number 4, yan yung diniscuss ni Father Dave kahapon. Di ko na uulitin kasi mauubos ang aking oras. Ngayon, ako naman na magbabahagi tungkol sa role o gampanin ni San Jose bilang ama. Yung mga yan, yung mga nabanggit na yan yung qualities ni Saint Joseph as a father. Kung gusto mong makapangasawa ng mabuti at matuwid na lalaki, magdasal ka kay San Jose. Yang lahat ng yan na nakikita mo at nababasa, yan ang katangian ni San Jose. Diyan ka magdasal. No? Bago ka magpakasal, kung nag-iisip ka mag-asawa, pray to Saint Joseph so that he could lead you to a husband like him. Pero, gaya ng kahit na anong relasyon, hindi ka mabubuhay ng puro bait. Hindi ka mapapakain ng kabanalan. Hindi ka yayaman at lalago ng dahil lang sa magandang ugali. Kailangan kasama ng magandang katangian ay ang diskarte at husay, abilidad at galing. At yan yung ibabahagi ko tungkol kay San Jose. Hindi na dun sa kabaitan. Alam na natin mabait si San Jose. Santo siya eh. Pero ang ibabahagi ko, yung galing, husay, abilidad ni San Jose bilang ama. That is why Saint Joseph is a total husband, a father, package, full package, because he has these qualities. The first quality, could you read it? A creatively courageous father. Anong ibig sabihin nun? Pope Francis said, in the face of difficulty, we can either give up and walk away. Kapag mahirap na, susuko na lang o walk away na lang. No? Walk out na lang. Or somehow, engage with it. Yung iba, hindi sumusuko. Hinaharap. At times, difficulties bring out resources we did not even think we have. Minsan daw, kapag hinarap mong problema, yung akala mong hindi mo kaya, sa huli, magugulat ka, kaya mo pala, matapang ka pala, magaling ka pala, meron ka palang ibubuga. Sa lahat ng hirap na hinarap ni San Jose, dito niya naipakita ang kanyang natatanging katangian, ang pagiging malikhain sa katapangan. Creatively courageous. Katapangan sa pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Alam niyo po, noong panahong si Maria ay manganganak na, sila ay dumating sa Bethlehem. Alam niyo ba yung kwento nun? Nung nasa Bethlehem sila, manganganak na si Maria, masakit na ang tiyan niya, wala man lang nagpatuloy sa kanila. No one was gracious to let them in, even for a night. Walang mabuting loob. Kahit overnight lang, walang nagpatuloy. But Saint Joseph
was creative enough to face this problem. Malikhain niyang hinarap ang problemang ito na hindi napanghihinaan ng loob, but with full of courage, nang may katapangan. Anong ginawa ni San Jose? Humanap siya ng sabsaban. Anong nahanap niya? Kulungan ng hayop. At sa sabsaban, yung kainan, kung saan kumakain ng hayop, doon niya ihiniga ang sanggol na si Jesus. Hindi ba malikhain yon? Yung walang-wala ka na, pero nakagawa ka pa rin ng paraan. Wala nagpatuloy sa'yo, hinanap mo. Sige, pwede na to. Kamalig. Kulungan ng mga hayop. Walang crib. Meron. Yung lagayan ng kainan ng mga hayop. Ang ironic. Napaka-ironic ng buhay kasi may mga tao pero hindi makatao. Napatuloyin man lang sila kahit isang gabi. Samantalang ang tirahan ng mga hayop na nahanap ni San Jose, yun ang naging tuluyan nila. Hayop talaga, no? May mga tao pero hindi makatao. Sinong tumanggap sa kanila? Hayop. Yung hindi pa tao, baliktad na ba ngayon? Kung sino pa yung hayop, no? Sila yung parang naging makatao. Ang ilan sa atin, maaring nakaranas na ng ganito. Yung walang-walang makapagbigay ng tulong sa'yo, nung gipit na gipit ka na, walang pambaon sa eskwela, o kahit pamasahe, anong ginawa mo? Naglakad ka na lang. Habang naglalakad ka, kumanta ka. Para libangin yung sarili mo sa layo ng nilalakad mo. Diba? Malikhain yon. That's creatively courageous to face poverty. Yung hindi ka nagrereklamo, gagawa mo ng paraan, magiging malikhain ka, hindi ka daing ng daing. Alam nyo, ako po, nag-aral sa isang exclusive school. Pero hindi naman kami mayaman, no? Yung magulang ko lang talagang nagsumikap pag-aralin sa exclusive school. Wala akong baon na pera. Yung mga classmate ko yayaman. No? Hindi ako makabili. Kasi meron lang ako baon, no? Pero walang pera, no? May candy ako sa bag, may sandwich ako, may juice ako, may tubig, pero walang pera. Gusto ko bumili ng candy. Yung mga candy noon sa school namin, medyo imported, no? Hindi ako makabili, wala akong pera. Anong ginawa ko? Sa school namin, yung mga soft drinks, yung mga mayayaman na bata, hindi binabalik yung bote ng soft drinks. Pero pag binalik mo yung may deposito, no? 2 piso. So yung nasa kantin, lahat ng bote doon, binabalik ko, no? May 2 piso ako. 10 lang na bote mabalik ko, magkano na? 20 pesos. Yun ang halaga ng candy na gusto kong bilhin. Isn't that malikhain? Creative ka. No? Hindi yung, wala akong pera, mahirap lang kami. Pero iisip ka. Magiging malikhain ka para harapin yung kahirapan. Hindi ka daing ng daing. Si San Jose, ganon. Hindi pala daing, naging malikhain, harapin ang problema, harapin ang kahirapan. May isa pang karanasan si San Jose. Yun yung binasa nating ebanghelyo, yung narinig nating kwento sa ebanghelyo. Ano nangyari doon sa kwento? No? Pinaghahanap ang mga sanggol ni Haring Herodes. Bakit? Kasi merong balita na may isinilang daw na bata na papalit na maging hari ng sanlibutan. Aba, natakot yung hari. Ikaw hari, papalitan? At isang sanggol? Kaya ang ginawa ng hari, hanapin lahat ng mga sanggol at patayin. 2 taon pababa. Siyempre, natakot si San Jose. Papatayin yung kanyang anak.
At sa kanyang panaginip, nalaman niya ito, sinabihan siya ng anghel ng Panginoon, tumakas kayo ni Maria. Punta sa Ehipto. Ganon nga ang ginawa ni San Jose. You know, I can imagine, ini-imagine ko si San Jose, pagkagising niya, at nakita niya sa panaginip niya yung sinabi ng anghel, habang tulog si Maria, siguro ginigising niya, Maria, takas daw tayo. Ikaw naman Maria, pupungas-pungas ka pa, hindi mo alam ang nangyayari. Takas naman, no? Yung ganon, no? Yung pumunta sa ibang bayan para iligtas ang anak. May ganyan akong karanasan na nalaman sa aking kaibigan. Alam nyo, nung pandemic, meron akong kaibigan, nag-decide siyang pumunta sa abroad. Gusto niya mag-abroad. Sabi ko, bakit? Pandemic na pandemic, kalagitnaan ng pandemic, sabi niya, nawalan ako ng trabaho. Kailangan kong buhayin ang anak ko. No? Single parent siya. Iniwan siya ng kanyang asawa. Kaya ang naisip niya, magtrabaho abroad para mailigtas ang kanyang anak. Iwan yung kanyang anak sa kanyang nanay, sa lola ng bata. Di ba ganyan si San Jose? Nag-ibang bansa para mailigtas si Jesus. Itong kaibigan ko, ganun din ang ginawa. Tinanong ko siya, anong ginawa mo para pumayag yung anak mo? Sabi daw niya sa anak niya, anak, di ba gusto mo maraming laruan? Di ba gusto mo magagandang damit? Di ba gusto mo magandang eskwelahan? Di ba gusto mo lagi ka magba-birthday sa Jollibee? Mag-work si mama sa abroad. May bibigay ko lahat ng yon. Yung kaibigan ko, naging malikhain, harapin ang kahirapan. Naisip niyang mag-abroad para maibigay ang lahat para sa kanyang anak, para mabuhay niya ang kanyang anak. Para sa iba, sasabihin nila, ginawa mong spoiled yung bata, pinaliguan mo ng material, sinunod mong layaw. Pero hindi ko siya mahusgahan kasi hindi ako magulang. Magulang lang ang makakaisip ng ganun. Magiging malikhain para harapin ang mga problema sa buhay. Hindi ko siya hinusgahan kasi yun ang kanyang naisip na paraan para mabuhay ang kanyang anak. Hindi ba ganyan? May ganyan tayong mga karanasan, magiging malikhain ka para malampasan ang pagsubok. Yung wala kang ulam, anong gagawin mo? No? Simple na lang muna. No? Instant noodles, dadamihan ng sabaw, isang itlog, paghahati-hatian ng lahat, 5 anak maghahati-hati. No? Malikhain na magulang eh. At merong ganun. You know, Pope Francis said about these stories that they can give the impression that the world is at the mercy of the strong and mighty, showing that yung may kakayanan lang ang kayang mabuhay. Pero hindi. Sa panahong ganito, yung mga may hirap, malikhain. Yung mga malalakas ang loob, malikhain. Kayang harapin kahit na anong problema. Pope Francis said about these stories that they can give the impression that the world is at the mercy of the strong and mighty. But the good news of the gospel consists in showing that for all arrogance and violence of worldly power, God always finds a way to carry out His saving plan. Ibig sabihin, ganun din sa ating buhay. Minsan,
Parang kung sino ang makapangyarihan, nasa kanya ang lahat ng kasagutan at pabor sa buhay. Kaya nga, kinaiinggitan natin ang mayayaman at may sinabi sa buhay. Pero kung kailan tila sila ang may hawak ng mundo, dito mas kumikilos ang Diyos. Gumagawa ng paraan ng Diyos para tayo ay maligtas, para tayo ay maisalba. Sa huli, kahit puno ng hirap, hinaharap at nakikita ang tulong ng Diyos para ang lahat ay mairaos. Mahirap sa sabsaban manganak, pero nairaos. Mahirap maglakad ng malayo dahil walang pamasahe, pero nairaraos. Mahirap mag-ibang bansa at maglakbay para sa kaligtasan ng anak, gaya ng ginawa ni San Jose, pero nairaos. Mahirap maging OFW para mabuhay ang anak, pero nairaos. Tuwing nakakaraos, andon ang tulong ng Diyos. Kaya nga ang sinasabi sa atin o sinasabi natin, sa awa ng Diyos, nakakaraos. Sino lang ang nakakapagsabi nun? Yung mga humarap ng problema at pagsubok sa buhay ng malikhain at may katapangan. Naku, malapit nang matapos. Number 1 pa lang ako. No? 3 ito eh. Sige, bibilisan ko na lang. No? Pangalawa, pakibasa po. A working father. Si father kasi daming kwento eh. Alam nyo, ganito kasi ko eh. Pag nag-i-explain ako ng isang bagay, pakwento, para mas naiintindihan at para mas nakakatulog yung katabi. Diba? Pakisabi nga sa katabi, gising. Si San Jose, hindi lang courageous and creative sa pagharap ng problema, kundi isang manggagawa. Saint Joseph was a carpenter, isang karpintero who earned an honest living to provide for his family. Yan ang sabi ng Santo Papa. From him, Jesus learned the value and dignity and the joy of what it means to eat bread. That is the fruit of one's own labor. Ito yung isang marangal na trabaho. Ang tapat at matuwid na paghahanap buhay. Ang karangalan ng isang trabaho ay hindi nakikita sa uri ng trabaho, kundi sa uri ng taong nagtatrabaho. Di ba madalas, ang dangal ng trabaho, nakikita natin sa uri nito. Kapag doktor, wow, marangal. Kapag abogado, wow, bigatin. Kapag engineer, wow, sana all. Di ba ganyan? Kapag manager, negosyante, yun, dun natin tinitignan ang dangal. Kaya nga may mga trabahong mabababa ang tingin natin. Dahil inuuri natin. Pero ang totoo, hindi propesyon. Hindi sa titulo nakabatay ang dangal, kundi nasa kabutihang inilalagay sa trabaho. Doktor ka nga, pero ilan ang nasawing buhay dahil sa iyong kapabayaan. O tapos maniningil ka ng professional fee. Pinabayaan mo, namatay. Abogado ka nga, pero nababayaran naman para baliktarin ang katotohanan. Engineer nga, pero dumaan naman lahat sa lagay. Di ba? Sa huli, yan ba ang may dangal? Walang dangal. Pero sa panahon ngayon, ito ba ang tinitignan nating dangal? O yung mabili ang gusto? Magkabahay, magkakotse, yumaman, magkapera, yan ang dangal para sa atin. Kaya kahit na pagnanakaw, basta may kotse, mukhang mayaman, may dangal. Kahit nagayiling sa panloloko, basta nakabili ng gusto, may dangal.
Tingnan yung pag-iisip ng tao. Maling-mali. Sinasabi ni Pope Francis, hindi ganun. Wala sa uri ng trabaho, kundi nasa uri ng tao. Nakikita ang dangal ng trabaho. Pope Francis said, working persons, whatever their jobs, maybe are cooperating with God Himself and in some way become creators of the world around us. Si San Jose nakaranas din ng pandadaot ng iba, pangahamak ng iba dahil sa kanyang trabaho. Dahil siya'y karpintero. Hindi ba? Naalala nyo nung sinabihan si Jesus ng mga tao? Hindi ba? Anak siya ng isang karpintero? Paano siya nagkaroon ng ganyang karunungan? Tingnan nyo, malinaw na pagpapakita na mababa ang tingin ng tao sa uri ng trabaho. Dahil inuuri natin ito. Walang kinalaman ng pagiging karpintero sa galing at karunungan ni Jesus. Dahil bilang karpintero, si San Jose ay tapat at matuwid na nagtatrabaho. Kaya marangal ang kanyang hanap buhay. At dahil si San Jose ay may trabaho, siya ay may dangal. 6:00 na. May isa pa. Bibilisan ko na lang. Father Dave, saglit lang po bago yung ating misa. Panghuli, pakibasa po. Babawasan ko na yung chika, no? A father in the shadows. Ito yung pangatlong katangian ni San Jose. Sabi ni Pope Francis, Saint Joseph was the earthly shadow of the heavenly Father. He watched over him and protected him, never leaving him to go his own way. Joseph acted as a father for his whole life. Alam niyo po, si San Jose, hindi naman siya yung tunay na ama. Di ba? Inampung lang niya si Jesus. Hindi naman sa kanya galing yon. Kaya nga siya yung tinatawag na shadow father. Anino. Anino. Pero alam niyo, ang pagiging ama ay hindi galing sa hindi na ipapanganak, no? Fathers are not born, but made. A man does not become a father simply by bringing a child into the world, but by taking up the responsibility to care for that child. Ang isang ama, hindi nagiging ama dahil siya yung o dugo niya iyon. Nagiging ama ang isang ama dahil tumatayo siyang responsable sa kanyang anak. Palagi ko pong sinasabi, mahirap maging magulang sa panahon ngayon. Agree ba kayo? Mahirap. Iba na ang henerasyon ngayon. Iba na ang kabataan ngayon. Kaya nga, bukasyon ang pagiging magulang. Dahil buhay ng tao nakasalalay sa kanya. Sa magulang, nagre-reflect ang katauhan ng isang anak. Kaya nga kapag ang isang bata ay may nagawa, ang laging tanong, kaninong anak yan? Kapag may nagawang mabuti o masama, ang tanong, kaninong anak yan? Sinong magulang yan? Kanino nagmana ang batang yan? Di ba ganon? Sa magulang, bumabalik. Kaya ang hirap maging magulang eh. Kapag naging masama ang bata, ikaw magulang ang mananagot. Kapag naging mabuting bata, ikaw rin magulang ang mananagot. May kwento pa sana ako, parang hindi ko matatapos. Tatapusin ko na ito. Ang sinasabi lang sa atin ng Santo Papa ay si San Jose ay isang anino ng ama. Hindi man siya ang tunay na ama, pero ginampanan niya ang tunay na pagiging ama. Itong hamon sa atin. Yung mga magulang na nandito, hindi ka magulang dahil ikaw ang nagluwal. Sa'yo galing ang iyong anak.
Ikaw ay magulang dahil hinaharap mo ng responsable ang pagiging magulang. May mga magulang sa panahon ngayon, pinapasa sa anak ang kabuhayan. Merong ganyan. O anak, graduate ka na. Ikaw magpaaral sa kapatid mo. Di ba? Merong mga magulang, no? Kaya lang nag-anak para pagtanda may mag-aalaga. May ganyan. Anong tawag natin sa mga yon? Magugulang. Alam niyo ibig sabihin ng magugulang? Iniisahan ang tao. Hindi ganyan na magulang. Haharapin mo ng responsable ang iyong obligasyon bilang magulang. Mga kapatid, ito po si San Jose. Ganyan si San Jose. Hindi lang siya puro bait, hindi lang puro siya matuwid, hindi lang puro siya kabanalan. Si San Jose ay malikhain sa pagharap ng problema. Si San Jose ay isang manggagawa. Si San Jose ay isang anino ng Ama. Amen? San Jose, ipanalangin mo kami. Magsitayo po tayong lahat. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.